Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Kwarto ng isang bahay sa Bintar, Ilocos Norte, nasunog. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa hinatulan ng guilty sa kasong qualified human trafficking. Ilang makeshift classroom sa Calayan, Cagayan nasira dahil sa malakas na ulan at hangin. At umento sa minimum wage sa Region 1, epektibo na. Inspection team binuo para matiyak na tatalima ang mga employer. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Umento sa minimum wage sa Region 1, epektibo na simula November 19. Bumuo na rin ang inspection team ang RTWPB1 para matiyak na tatalima ang mga employer sa taas sahod. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Minimum wage earner ang gasoline attendant na si Carlos Mendoza. Pinagkakasya ang sweldo sa pangangailangan ng pamilya. Malaking tulong daw ang aumento sa sahod na epektibo na simula kahapon. Malaking bagay yung dagdag sahod kasi lahat tumatas na yung bilihin. Ultimo gas nagtataas. Sinilabas na bagong wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Region 1 na dagdagan ng 37 hanggang 45 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. May dagdag din na 700 pesos sa buwan ng sahod ng mga kasambahay. Mula sa 6,000 pesos, magiging 6,700 pesos na ang minimum na buwan ng sahod ng mga kasambahay. Itong wage increase na ito ay naibigay or na-issue ng ating mga board members para tugunan ang pangangailangan ng ating mga manggagawa. Pero binalanse din nila yung kakayahan ng ating mga employers na magbayad. Sa datos mula sa PSA, nasa mahigit 94,000 ang manggagawa sa Region 1 na makikinabang sa wage increase. Mahigpit daw ni monitor ng DOLE ang compliance ng mga employer. Sila ay tinitingnan nila kung ang ating mga employees ba ay nababayaran ng tamang kasahod, lalong-lalo na sa ating mga minimum wage earners. Nagbabala ang Department of Labor and Employment na mahaharap sa civil at criminal case ang mga may-ari ng business establishments na hindi tutupad sa bagong wage order. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sugatan ang 43 anyos na babae matapos sa pagsasaksakin ng kanyang asawa gamit ang tari ng manok sa Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. Sa kalsadang ito na bahagi ng Barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan, pinagsasaksak ng 50 anyos na mister ang kanyang 43 anyos na misis. Nangyari ang insidente kahapon matapos mag-usap ang mag-asawa sa barangay hall dahil sa hindi nila pagkakaintindihan. Inabangan daw ng sospek ang biktima sa pinagsasaksak gamit ang tari na ginagamit sa mga panabong na manok. Saksi sa insidente ang kapatid ng biktima. Diyan sa tricycle kasi sakay ko siya. Galing nga kami sa barangay, biglang niyang pinagsasaksak. Nung inawat ko siya, ako naman yung biglang tatangkain. Umiwas ako. Tapos nung pagka-atras kong ganon, biglang binalikan yung kapatid ko, pinagsasaksak ulit. Kumuha raw siya ng pamalong kahoy pero kumaripas na ng takbo ang sospek. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng 4 na saksak at mga galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, matinding galit at selos ang motibo sa krimen. Gusto na raw makipaghiwalay ng biktima pero ayaw ng sospek. Ang ginagawa namin noon, na sabi namin na gagawa kami ng kasulatan na wala nang pakialaman, yun ang gusto ng babae. Ayaw ng lalaki, ayaw niya makipaghiwalay. Kahit ano yung nangyari na nakaraan, baliwala na yun, basta magsama tayo, sabi ng lalaki. Magbalikan tayo, pero yung babae ayaw na talaga. Hindi raw akalain ng ina ng sospek na magagawa ng anak ang krimen. Mabait naman sila, madam. Mabait sila, hindi sila nag-aaway, totoo. Yun lang ang paalam yung asawa niya, magtrabaho ulit ako.
Kaninang umaga kusang sumuko ang suspect sa otoridad na ngayon ay nahaharap sa kasong frustrated parricide. Isa po na sinasabi niya na wala na rin pagmamahal yung asawa niya ganun, sa kanya. Ganun. Kaya pilit niyang mediate at accordingly, yun po yung isa sa mga naging dahilan kung bakit niya po nagawa yung krimen na yun. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang sospek. Humihingi naman ng tulong at blood donor ang kaanak ng biktima na kasalukuyan pa rin nasa pagamutan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Guilty ang hatol ng Pasig Regional Trial Court kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa kasong qualified human trafficking. Hinatulan din ng guilty ang 7 kapwa akusado ni Guo. Ayon po yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at kay Assistant State Prosecutor Olivia Torrevillas. Pinatawan ng mga akusado ng life imprisonment. Pinagbungulta rin sila ng tig 2 milyong piso bawat isa. Ang kasong qualified human trafficking ay may kinalaman sa iligal na aktibidad na saniraid na pogo sa Bamban Tarlac noong 2024. Batay sa pahayag ng PAOC, sila Guo, Rachel Malonzo Carion, Jameline Cruz at Walter Bongrong ang itinuturong mga nag-organisa sa trafficking sa Baofu Compound. Habang ang 4 na iba pang akusado ang gumawa ng aktwal na human trafficking. Ilang makeshift classroom sa Calayan, Cagayan nasira dahil sa malakas na ulan at hangin. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Nasira ang ilang makeshift classroom sa Barangay Babuyan Claro sa Calayan, Cagayan dahil sa hagupit ng hangin at ulan. Yan ang ginagamit ng mga estudyante roon dahil hindi pa naisa sa ayos ang mga silid-aralan na nasira noong bagyong Nando. 10 tulay sa Cagayan ang hindi maaaring daanan ng anumang uri ng sasakyan dahil sa pag-apaw ng tubig dahil sa patuloy na pag-uulan na dulot ng amihan. Kabilang dito ang Pinakanawan, Bagunot, Taytay San Isidro, Mosimok, Mokag, Bitag Pequeno, Dabak Grande Asinga, Anayatan at Tanaan na Bukulan. Bukod sa mga saradong tulay, may mga kalsadang hindi rin madaanan ng anumang uri ng sasakyan. As of 9 a.m. ngayong araw, hindi madaanan ang Pinakanawan Avenue, Aguinaldo Extension, Bonifacio Street, Pinakanawan Avenue Corner Del Pol Street at Gonzaga Street, lahat sa Tuguegarao City. Kabilang dyan ang Kapanikyan Sur Road, Bulugagandangan Road at Pakak Road sa bayan naman ng Alakapan. Samantala, as of 11 a.m. ngayong araw, nasa 8.1 meters ang Buntun water level. Ibig sabihin, lagpas na ito sa 6.8 meters na alarm level. Nasa 9 meters ang critical level nito, kaya pinag-iingat ang mga residente malapit sa lugar. Dahil pa rin sa nararanasang pag-uulan, nagkansela ng klase sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kabilang dyan ang Apari, Enrile, Tuguegarao, Tuao, Piat, Igig at Solana. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Alakapan, Abulog, Amulong, Baggao, Ballesteros, Bugay, Camalanyugan, Lalo, Lasam, Gataran, Santa Praxedes, Santa Teresita at Peñablanca. Ginabimay itinuloy rin ang clearing operation sa kabi-kabilang landslide sa Kabugao, Apayao. Kabilang dyan ang kalsadang nagdurugtong sa mga bayan ng Conner at Kabugao. Shearline naman ang nagpaulan sa ilang lugar sa Luzon, gaya sa Santiago, Isabela. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, walang bagong sama ng panahon o bagyo pero maraming uulanin dahil sa iba't ibang weather systems. Kasama pa rito ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ, amihan, easterlies at shearline. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng malalakas na ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Apayao at Cagayan. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng Cordillera, pati na sa Quirino at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala sa latest outlook ng Pag-asa, may isang sama ng panahon na posibleng mabuo sa mga susunod na araw at may tsansang maging bagyo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang sa updates.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasunog ang kwarto ng isang bahay sa Bintar, Ilocos Norte noong Martes. Isang matandang babae ang mag-isang nakatira roon. Nagluluto raw siya sa kusina nang makaamoy ng usok kaya agad niyang pinuntahan ng kwarto. At doon niya nakita na makapal na rin ang usok. Sinubukan pa raw niyang hilahin palabas ang higaan na gawa sa foam pero hindi na kinaya. Tumulong ang mga kapitbahay at tumawag ng bumbero. Ayon sa nasunugan, ang napabayaang nakasaksak na charger ng gadget ang hinihinalang pinagmula ng sunog. Walang naisalbang gamit sa loob ng kwarto. Inaalam pa ng BFP ang kabuuang halaga ng mga nasunog na gamit. Paalala ng BFP, huwag pabayaan ang mga nakasaksak na charger para makaiwas sa sunog. Mga nakalaylay na kable sa San Fabian, Pangasinan inirereklamo ng mga motorista. Tutukan sa report. Araw-araw dumadaan sa kalsadang ito si Rochelle para ihatid ang anak sa daycare center. Nababahala raw siya tuwing dumadaan sa lugar. Takaw aksidente kasi mga nakalaylay na mga kable roon. Yung mga motorista baka po magkaroon ng problema, lalo po school po yung nandyan po. Opo. Nasira at lumaylay ang mga kabling ito nang matumbang ilang punong kahoy at poste noong manalasa ang bagyong Uwan. Nagsagawa ng clearing operation sa mga naputol na punong kahoy. Pero hindi pa naisaayos ang mga lumaylay na kable. 2 linggo nang nakararaan. Para iwas aksidente ay sinabitan na lamang ng mga puting sako at maging ng mga plastic soda bottles sa ang mga lumaylaya na kable dito sa may San Fabian, Pangasinan. Pero ayon sa mga residente, hindi ito sapat. Dapat daw ay maisaayos na ang mga lumaylaya na kable. Batid ng lokal na pamahalaan ang piligring dulot ng mga nakalaylay na kable. Nakipag-ugnayan ng LG sa electric utilities at sa mga telecommunication company para maisaayos sa mga lumaylay na kable. Wala naman kaming sinet up na tie frame, although from time to time pinapollow up din namin. Kasi mga resident din natin na affected is nagpa-follow up din kasi sa amin. Kaninang umaga, may mga nagtungo na rin na tauhan ng DPWH para magsagawa ng clearing operation sa lugar. Muli raw makikipag-ugnayan ng LGU sa electric utility at telco para mabigyan ng prioridad ang pagsaayos sa mga lumaylay na kable. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galbat, 1 North Central Luzon. Atin namang alamin ang latest sa sitwasyon ng kalakalan sa Baratillo sa Dagupan City ngayong nalalapit na ang holiday season. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ngayong araw ay balik normal na ang operasyon ng mga stall vendors dito sa Tiangge o Bazaar na located po dito sa Galvan Street, Dagupan City. Ayon sa mga nakausapan natin na ilan sa mga stall vendors, karamihan po sa kanila ay nakapag-recover na rin mula sa pagdaan nitong bagyong Uwan. Ayon sa lokal na pamahalaan ay patuloy pa rin ang monitoring na isinasagawa nila dito sa Tiangge para siguraduhin na nasa maayos na sitwasyon ang mga mamimili, gayon din po yung ating mga stall vendors. Maliban dyan ay araw-araw din daw na may nag-iikot dito ng mga kawani ng Dagupan City Police Office, maging sa food strip nga na located dito sa Zamora Street, hindi kalayuan dito sa Baratillo. Tinututukan kasi ng pulisya ang mga nananamantalang kawatan dito. Kanina nga, Chris, may nakausap tayo sa mga nagbebenta at kamakailan lang daw ay may nahuling mga grupo ng kabataan ng mga otoridad dahil sa pagnanakaw ng mga paninda. Dahil dyan, doble ingat ngayon ang mga nagbebenta sa kanilang mga paninda at pera. Sa mga nagdaang araw din, Chris, ay unti-unti na ring bumabalik ang sigla ng bentahan dito sa Tiangge. Inaasahan naman nila na magpapatuloy ang ganitong kalakaran hanggang sa matapos ang kontrata sa darating na January 2026. At dahil ilang linggo na lang ay holiday season na, takbuhan ngayon ng mga tumitingin ng panregalo ang Tiangge. Lalo na't halos lahat po ng pwedeng may panregalo, pansarili man o para sa iba ay makikita natin dito. Hindi rin magtataas ng presyo ang mga nagbebenta at tinitiyak naman nila na lahat ng mga nandito na inyong makikita ay swak sa budget ng mga consumer.
Muli nagpaalala po ang lokal na pamahalaan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga bibisita o bibili po dito sa Tiangge. Lagi po tayong maging alisto at maging mapagmatsyag sa ating paligid para po hindi tayo mabiktima nitong mga kawatan. At sa mga kasama po natin ng mga bata, todo bantay po tayo, lalo na may mga oras na dagsaan po dito sa Tiangge. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Baratillo. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Presyo ng live weight ng baboy at iba pang pork products sa ilang pamilihan sa Pangasinan bahagyang bumaba. Narito ang report. Bahagyang bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan ngayong linggo. Ayon sa ilang nagtitinda, bumaba rin ang presyo ng mga supplier na pinagkukuhanan nila ng karne ng baboy. Medyo bumaba na rin. Kaso nga lang baka magtataas pagdating ng December. Pero kahit bumaba ang presyo, matumal pa rin daw ang bentahan. Ayon sa Mahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, marami ang supply ng pork products sa rehiyon pero humina ang buying power ng mga consumer. Epekto raw ito ng naranasang sunod-sunod na kalamidad. Marami naman na nagbalik na backyard. May mga stocks na baboy ngayon. Yung buying power medyo walang perang tao ngayon. Isa na rito si Romel na todo tipid sa pagbabudget. Maganda kung bumaba para medyo makatipid sa bilihin. Bis na 1 kilo, kalahating kilo lang. Sa ngayon, pumapalo sa 360 pesos ang kada kilo ng liempo, pork chop, laman at giniling. 290 pesos kada kilo naman ang pata at 330 pesos ang kada kilo ng ribs. Wala namang nakikitang problema sa supply ng karne ng baboy sa mga susunod na linggo ayon sa SINAG. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang big time pamaskong handog na proof of purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo ngayong Pasko. Over 7 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 4 na may chance na manalo ng tig 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa grand draw. Abangan ang masuswerteng mananalo ng pangkabuhayan package worth of 50,000 pesos. Bukod sa maaring manalo ng 1,000 pesos daily at 7,500 pesos weekly cash prizes mula simula hanggang sa grand draw. Isa ring dapat abangan at pakinggan ay ang jingle ng network promo na inawit at kinanta ng The Clash 2025 big winner na si Jong Madaliday. Ang official sending of entries ay nagsimula na noong October 18 at magtatagal hanggang December 26, 2025. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede na ring maghulog ng entries sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Umambalang sa gitna ng kalsada ang mga puno at malalaking tipak ng bato dahil sa rockfall at landslide sa kabaan ng Barangay Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte kaninang umaga. Agad namang rumesponde ang lokal na pamahalaan at DPWH para sa clearing operations. Matapos ang ilang oras, one-lane passable na ang kalsada pero pinag-iingat pa rin ang mga dadaang motorista. Napag-alaman na nagkaroon ng malakas na pag-ulan na dahilan ng landslide at rock slide sa lugar. Wala namang naitalang napinsala sa insidente. Lalaking biktima ng pagsabog sa iligal na paggawa ng paputok, pumanaw na ayon sa mga opisyal ng barangay. Narito ang report.
Pumanaw na ang isang lalaki naging kritikal sa pagsabog ng iligal na paggawa ng paputok sa barangay Tabang, Dagupan City. Halos 3 araw din nagtagal sa ospital ang biktima na nagtamo ng full-thickness burn dahil sa pagsabog. Nasunog ang halos buong katawan ng biktima. Ayon sa mga opisyal ng barangay, hindi pa malinaw kung saan ibuburol ang biktima. Nakausap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang kaanak ng biktima pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Samantala, namahagi na ng tulong ang Barangay Council sa mga residenteng apektado ng pagsabog. Namahagi na po tayo. 50 plus ang nabigyan po natin ng family. Nakipag-ugnayan na rin daw ang pamilya ng operator ng iligal na paggawa ng paputok sa Barangay Council at tiniyak daw ng operator na tutulungan ng lahat ng mga naapektuhan sa pagsabog. Plano po ng family dahil willing po silang magbayad sa mga damages na basta kailangan po ng mga transparency naman na mga resibo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Humigit kumulang 150 na mag-aaral sa isang paaralan sa Mangaldan, Pangasinan ang nabigyan ng libreng school supplies. Silipin sa report. Kitang saya sa mukha ng mga batang ito sa natanggap nilang munting regalo na magagamit nila sa pag-aaral. Kabilang ang mga batang ito sa isinagawang gift-giving project sa Osiam Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan. Humigit kumulang 150 na mga batang mag-aaral mula preschool hanggang grade 6 ang nabigyan ng mga papel, lapis at ballpen. Is yung matulungan yung mga bata na indigent. So from kinder to grade 6, pumili lang kami ng tig 5 na mga most indigent. Malaking tulong daw ito para sa mga mag-aaral, lalo't karamihan sa kanila bumabangon pa lang mula sa hagupit ng Bagyong Uwan. Talagang malaking tulong ito, especially kalalabas lang ng ating bagyo. Marami sa mga mga learners natin na naapektuhan. Marami yung mga nabasa ang kanilang mga gamit. Kaya nga siguro yun yung naisipan ng ating nag-donate na magbigay ng mga school supplies sa mga bata. Pagkatapos ng gift giving, nagkaroon din ng feeding program para sa 270 na mag-aaral sa buong paaralan. Nagkusang loob na magbigay nag-donate ng feeding para sa mga bata from the whole population from kinder to grade 6. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa mga parents ng ating mga taga-Osiam dahil napakabait nila. Sa pamamagitan ng simpleng pagpapakita ng kabutihan, hindi naman ito matatawaran ang ngiti na baka sa mukha ng mga bata. Thank you po! Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mapupuno ng liwanag ang inyong Pasko sa Kapuso Spotlight Ranyag Ti Pascua Christmas Launch sa Nepomart, Alaminos City, Pangasinan. Makikisaya ang sparkle artists na sila Anthony Rosaldo, John Vic de Guzman at Ara San Agustin. Bukas na yan, November 21, 4 p.m. sa Nepomart, Alaminos. Kita-kits, mga kapuso! Mga kapuso, 35 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.